Kumusta kayo mga boss? Ito, meron akong i-share sa inyo mga boss. Ito ay malaking tulong to para sa inyo. Kung meron kayong ganitong emergency light, ano? Yan. Automatic emergency light. Okay. Omni model AEL 3038. LED po ito, ang mga ilaw nito, no? LED. Yan. Ang issue po nito ay may power siya dahil may laman ang battery. May stock siyang may laman ang battery niya, pero hindi po siya nagcha-charge. Yung galing main supply sa sa power supply niya ay wala po. Okay. Yan, testing muna natin para makita nyo po. Yan. Yan dito, nailaw siya kasi po may laman yung kanyang battery dyan eh, no? Yan, nailaw ang battery, ang kanyang ilaw niya dyan. Kasi yun nga po, i-charge pa. Pero kung tatanggalin po yung battery niya, no power po yung board nito. Okay, ito testingan natin. Dapat iilaw yan tatlong ano nang yan, yung indicator light. Yun, at nasaksak na po dyan, wala yung kanyang yung charge. Yan. Sa charge niya ay dapat po nakailaw yan na red, ay wala po siya, no? Okay. Yan po ang i-share ko sa inyo sa video na ito at sana makatulong ito sa inyo mga boss, ano po. Okay. Sundan nyo lang mula umpisa hanggang dulo, makikita nyo kung paano gawin. At kung meron kayong sariling ganitong emergency light na walang power, ito meron kayong reference, may guide kayo boss, mga boss. Sundan nyo lang hanggang dulo. Okay, yan, fast forward muna tayo kasi kinakalas lang naman. Okay. Yan dito, tetesterin ko yung battery niya kasi nailaw siya kanina nung tinesting. Okay, good po yung fuse na yan. Dalawa po ang fuse niyan mga boss. Pati doon sa may battery terminal niya, meron din siya. Ito yung isang yan sa tester natin sa main power supply niya yan. Yan. Magtataka kayo mga boss, bakit wala siyang power? Hindi naman putol ang fuse, Yan, dito malalaman niyo mga boss kung paano gawin ang ganitong mga issue, Okay, testing uli. Para makita niyo po na talagang may power ang board pag nung may pumapasok na supply sa primary power supply. Yan, tetesterin ko diyan ang main filter capacitor niya, yung 400 volts capacitor. Yan. Yan. Oops, yun. Meron tayong 303 volts DC. Yan. DC siya. May nakuha tayo dyan sa capacitor na yan. Sa power supply po niya yan. Okay. Ibig sabihin, hindi po ito lang fuse. Nakalusot ang ating supply. Papuntang main capacitor, Double check. Yun. Yan, okay po ang ating supply, pumapasok naman sa main filter. Bakit wala siyang power? Bakit hindi siya
ba't walang indicator ng charge? Yung red LED light, ano? Yan po ang alamin natin at i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng ganitong issue. Huwag nyo pong i-dispose ang inyong emergency light kung mayroong ganitong issue. Panoorin nyo po ang aking video para makakuha kayo ng idea. Okay, yan yung secondary capacitor nito mga boss. Yung kanina sinukat natin sa primary 400 volts yun. Ito 16 volts sa secondary, ano? Okay, sukatin natin kung may makukuha tayong supply dyan na pag 16 volts, ang voltahe lang yan 5 volts to 8 volts something. Hindi na tataas niyan. Maaaring hanggang 10 volts pero pagka ganyan po, wala akong idea kung anong voltahe dyan. Yan, kung ano ang eksaktong voltahe niyan. Yan. Testerin po muna natin para makita natin kung may voltahe pumasok o wala. Kasi secondary na po yon kung tumawid ba yung voltahe papuntang secondary supply niya, no? Kasi no power yung board, walang charge. Okay, nakasaksak ang ating board dyan. At ayun po, no, wala tayong nakuhang supply. Dapat may makukuha tayo dyang 5 volts o to 8 volts. Okay, pero sa primary niyan ay meron po tayong nakuhang 303 volts, ano. Ibig sabihin, hindi po nakatawid ang supply papuntang secondary. Kaya walang power ang board. Walang power ang secondary. Okay? Ayan, at ikakabit ko yung battery niya na may charge. Yan. Okay, kabit ka muna natin ang ilaw para makita nyo. Okay. Yun. Papansin nyo mga boss, ano, may ilaw siya. Okay, kasi may charge nga po yung ating battery dyan, may laman pa. Kasi ang power sequence po niyan, pag sinaksak nyo siya, pag buo ang board, dapat mamamatay ang ilaw. Okay? Pag sinaksak nyo yung AC cord niya, automatic mamamatay ang ilaw niyan. Yun, tapos pagka binunot nyo yung saksakan niyan, automatic naman po na bubukas ang ilaw. Ganun po ang power sequence niyan, ano? Okay, yan. Yan, pinapakita ko dyan yung board. Ito yung kanyang primary. Yan, meron siyang IC, yung PWM IC po niya yan. Ibig sabihin, yan po nagko-control ng supply papuntang secondary. Yan, IC na yan. Ito po ay posibilidad na sira na. Hindi na nagbumubuga ng voltahe. Hindi na nakatawid papunta sa secondary, ano? Pag po wala kayong ganyang IC, may marami pong solusyon. Panoorin lang po. Ito po. Yan, ito po ay galing sa 5 volts power supply, ano? Yan. Kasi wala po akong idea sa pumapasok sa secondary supply, kaya ang ginawa ko po, sa 5 volts muna ako nag-start. At yan. Pwede kayong kumuha sa mga charger ng mga cellphone, basta yung amperes po niya ay nasa 2 amps to 3 amps, ano? Huwag pong bababa ng 1 amps kasi hindi po kakayanin, mamamatay. Dapat mga 2 amps to 3 amps ang amperes ng charger 5 volts, okay? Okay.
Yan, pinapakita ko po doon na i-connect natin yung secondary papunta doon sa secondary din ng board. Yan, okay? Sundan nyo lang po at makakuha kayo ng idea dito mga boss. Pag wala kayong IC, yung IC na yan sa primary, ito po ang gawin nyo. Convert sa 5 volts power supply, okay? Yan, sundan nyo lang po mga boss kung paano ko ginawa yung pag-convert sa 5 volts. Bali, yan power supply natin ang magsisilbing pagsisilbing supply ng secondary ng emergency light. Okay? Yan na yung ating kukuning supply. Kasi yun nga po, yung primary noong emergency light, primary board ay hindi naglalabas ng voltahe papuntang secondary. Yun, nanulit ko lang po para maintindihan, ano? Okay, yung AC cord, ano na natin, hinang. Yun. O nga pala mga boss, minsan ang video ko may delay. May delay sa actual kong ginagawa at saka sa pagbo-voice over. Pasensya na po kung matatapat na gano'n ang video ko. Minsan late yung sinasabi ko sa actual kong ginagawa. Okay po, pagpasensyahan nyo na mahalaga lang po, maintindihan nyo yung aking dinedemo, pinapakitang tutorial. Okay po, para makatulong sa inyo. Yun, at salamat po, salamat. Yan, yung capacitor na yan, tatanggalin natin. Kasi meron naman pong capacitor na sa secondary. Hindi na po natin kailangan dalawa. Okay, tanggalin natin yan. Kung kayo po ay ngayon lang nakapasyal sa aking YouTube channel, napadaan lang po sa inyong at kung nagustuhan ng aking tutorial, nahingi po ako ng like, comment at subscribe po kung nakatulong po sa inyo itong video ko na ito. Salamat po mga boss, mga madam, salamat po. Ayun, tinanggal natin. Hindi natin kailangan mga capacitor na yan kasi yun nga po, may capacitor na sa kabila sa may board ng emergency light. Yan, medyo fast forward tayo kasi pag-ihinang lang naman. Ang kabit po ng mga wire pupunta sa kabila, positive sa positive, negative sa negative. Huwag niyo yung pagbabalik-tarin mga boss at delikado po yun. Pwedeng pumutok ang capacitor pagbaliktad. Tandaan nyo lang po yung polarity. Yan, may markings naman po yan sa board at saka sa capacitor, ano. Tandaan nyo lang kung paano ang pagtatap. Yun, at nalagay na natin. Yan. Ganito lang po mga boss, ano, kung meron kayong ganitong issue na emergency light at kung walang power,
Makatulong sa inyo itong binigay pinaka-sinare kong tutorial, ano? Sayang, pagka tinapon niyo po, medyo may halaga rin ng anong ganito. Medyo mahal din. Huwag niyo muna pong itapon. Pag napanood itong video na to, sundan niyo po. Yun. Yan po yung sinasabi ko, kailangan nakatap kayo sa tamang polarity, ano? Yung may guhit, negative ng capacitor. Yung walang guhit, positive ng capacitor. Ang tap po niyan sa kabila ay ganun din, ano? Negative sa negative, positive sa positive. Ayan. Yan po negative niyan, yan ang positive. Yun, at dito po magtatap na tayo ng supply. Tap na tayo ng supply. Okay. I-sureball nyo lang po mga boss na hindi magdidikit ang inyong tinap na wire. Hindi sila mag-short. Naku po, pagka nagkaganon, nasayang po ang inyong ginawa pag nag-short, pagka nagdikit. Kailangan po i-sureball nyo na tama ang pagkakadikit at magkahiwalay sila. Okay. Okay, maingat lang po sa pagtatap ng wire. Iwasan lang po magkadikit at matibay ang pagkakahinang. Okay? Yun, at nakakabit na po ang ating darangong wire, nakatap na sa secondary. Pwede po pagka ganyang sira na yung primary ng original na parts, pwede po yung ganyan. Yun, yan, dito, yan, okay. Testing na tayo. Kung magbibigay na ng supply. Ayan, makita nyo po kung anong supply ang pumasok, kung tinap natin. Yan po ay 5 volts adapter, 5 volts power supply po yan. Yun, 4.9, meron na po tayong 4.9, ano? Yun, okay na. Ngayon, testing naman natin sa may battery terminal. At yan, may power na rin siya, oh. Nag-green na. Yun. Okay, ibig sabihin, may supply na ang ating secondary. Yan, sa battery terminal. Dapat may voltahe din po dyan kasi yan po, kasi kailangan mag-charge sa kanyang battery. Kailangan may voltahe din dyan na masusukat. Yun, at meron tayong nakuhang 3.6 volts DC, 3.8, 3. Okay. Okay, ano? Yun, 3.4, 3.5. Yan, dito, testing na natin. Ito, recap muna tayo, no? Yan. Nag-convert tayo ng 5 volts power supply. Kasi nga po, yung kanyang PWM IC, yung original niyang IC, sa primary supply ay hindi na gumagana. Hindi na naglalabas ng voltahe, ano? Kaya hindi na nakatawid, papuntang secondary. Okay. Sana po ay naintindihan nyo yung aking sinishare na tutorial.
Yun. At kaya gumamit tayo ng 5 volts. Okay. Punta doon sa secondary ng board ng emergency light. Kasi missing po yung kanyang voltahe sa secondary, ano? Hindi na nakatawid. Okay, testing na po natin kung gagana na. Ang power sequence po nito, ulitin ko lang po, pagka sinaksak, yan. Yan, pag sinaksak siya, yun, naka-standby yung kanyang indicator light, ano? Yung red at saka yung green, yan. Tapos pag binunot po natin yung saksak, kunwari nag-brown out, yun nga po, yun ang sequence niyan, iilaw naman ang lead. Yan, tatanggalin yung saksak, yun. Ano po, ganyan po ang power sequence niyan, emergency light. So, ibig sabihin po, back to normal na ang ating emergency light, na repair na natin.